Kumunot ang noo ni Gideon nang marinig ang sinabi ng amo. Sandaling sumingkit pa ang mga mata ng bouncer at nagtanong, "Ano po yun, boss? Pwede mo ba akong tulungan?" Sobrang nahihiyaman ngunit kailangan niyang gawin talaga ang pinapagawa sa kanya ng Kuya Kit niya. Pwede mo ba akong, pwede mo ba akong tulungan na hulihin ng isang tao? Obserbahan lang naman siya, tingnan ng mga kilos niya. Kailangan lang nating itest itong taong ito. Yun lang naman pala, boss. Napakadali lang naman. Sino yung huhulihin natin? Isa na naman po ba sa babae mo? Sandaling nag-isip si Luke kung ipapakita niyang larawan ng lalaki, ngunit kailangang malaman kung sinong ipapahuli niya kay Gideon. Huminga ng malalim si Luke at dahan-dahang ipinakitang larawan na ibinigay ng Kuya Kit niya. Hiya ang nararamdaman ngayon ni Luke. Siya nang makita ni Gideon ang larawan, inapaawang ang labi nito. Segundo pa lamang nitong nakikita ang larawan na may kumuha sa cellphone ni Luke. "Hey, sino naman ang pinapasundan mo, pare? Bagong chicks mo na naman ba to?" Si Thunder ang nagsalita. Yun pala, kanina pa nakikinig si Thunder sa usapan ni Gideon at Luke. Hindi lang ito umiimik sa gilid. Nalalaki naman ang mga mata ni Luke nang makitang hawak-hawak na ni Thunder ang cellphone niya. "Gago, akin na nga yan," sigaw ni Luke at pilit na kinukuhang larawan. Samantalang nanatiling nakatayo lamang si Gideon at hindi makapagsalita. Talagang na-speechless siya sa larawang yun. Lalaki ang pinapasundan na naman ng boss niya. Minsan kasi kapag may natitipuhan ng boss nila, talagang pinapasundan nito sa mga tauhan ng babaeng tipo nito. Inaalam ko ano nga bang gusto nito. Hindi kaya may boyfriend na ba ito o pamilyadong tao? Subalit hindi inaasahan ni Gideon na isang lalaki ang pinapasundan ng kanyang amo. Hindi kaya, "Gideon, huwag kang mag-isip ng marumi," sigaw ni Luke at pilit na kinukuha ang phone kay Thunder. "Gago ka, Thunder, akin na yan," sigaw ulit ni Luke. Nang tingnan ni Thunder ang larawan ay pareho rin kay Gideon, ay biglang natulala ang binata. "Shit!" gulat na sigaw ni Thunder sa kanya. "Seryoso ka? Nagbago na ba ang type mo? Kailan ka pa naging interesado sa isang lalaki?" "Sinasabi ko na nga ba, bakla ka talaga." Hindi makapaniwala si Thunder ng kanyang kaibigang si Luke na babaero ay mag-iiba na ng kasarian. Hindi naman to masisisi, baka nagsawa na sa mga babae. Napapailing na lamang si Thunder at napangiwi kay Luke. "Kaya ba palagi kang dikit ng dikit sa akin? Kaya pala hanggang ngayon papalit-palit ka ng babae kasi ibang gusto mo? Ako palang gusto mo, pare. Grabe ka na. Pero straight ako at hindi kita papatulan. Maghanap ka na lang ng iba." "Aray naman!" Naputo lang sasabihin ni Thunder nang batukan siya ng kaibigan. Hinimas-himas niya ang kanyang batok at sinamaan ng tingin si Luke. "Gago ka ba? Purong lalaki rin ako. Batukan kita ulit dyan." "Huwag kang OA. Naatasan lang ako ng kapatid mo na gawin ito." "Ha? Naatasan? Ano naman ang gagawin mo? Bakit hindi man lang ako sinali dyan?" tanong ni Thunder habang nakanguso. "Oo, napaka-imposibleng makipaglandian ako sa homosexual, no? Straight ako." Ulit pa ni Luke, kaya napatango-tango si Thunder. "Utos pala ni Kuya yan? Bakit daw pinapasundan niya ang lalaking yan?" Curious sa tanong ni Thunder, ngunit napaupo na lamang si Luke sa mesa. Sumunod din si Thunder at Gideon, nakasama sa plano nila. "Hindi ko alam kung anong rason kung bakit. Ang problema, sobrang nahihirapan ako sa pinapagawa ng kuya mo. Hindi ko naman pwede dahil alam nitong lalaki itong kapatid ni Kit Joaquin. Kaya naman si Gideon na lang ang inatasan ko na sanang gumawa ng task na to. Hindi ko kasi kayang gawin ang pinapagawa ng kuya mo ng mag-isa. Sobrang naninindig ang balahibo ko kapag inimagine ko sarili ko na makipaglandian sa isang hindi ko naman type o gusto. Isa pa, hindi naman ako sanay na makipaglokohan sa mga homosexual, hindi ba?" Kaya narito si Gideon para tulungan ka." Tinitigan ni Thunder ang larawan ng lalaki sa phone ni Luke. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking to. Ganyan din ang nasa isip ko nang ipakita sa akin ni Kuya Kit ang larawan na yan. Napasilip naman si Gideon. "Tama, boss, mukhang kriminal ata yan. Mukhang gumagawa pa ng masama." Komento naman ni Gideon sa magkaibigan. "Mukhang ikaw ang suitable na gumawa ng task na ito, Gideon. Ang tipo kasi ng lalaking to ay malalaki ang katawan, ayon sa napag-usapan namin ni Kuya Kit. Alam kong palagi ka ring pumupunta ng gym, kaya talagang makikita mo siya. Isa pa, marunong ka ring makihalubilo sa mga gays, kaya alam kong magkakaintindihan kayong dalawa."
Paliwanag ni Luke, kaya napatangu-tango naman ang lalaki na maintindihan kung bakit tinawag siya ng boss niya out of the blue. Sige, tatanggapin kong ipapagawa niyo sa akin, boss. Seryosong sabi ni Gideon, kaya nakahinga ng maluwag si Luke. Biglang nawalang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso kanina pa. Pero kailangan na muna nating gumawa ng plano para maging matagumpay tayo dito. Tutulong din ako, pare. Huwag mo lang sabihin kay kuya ito at baka pagalitan ako. Sige, ano nga bang gagawin natin? Tanong ni Luke at nagsalita naman si Thunder. Kanina pa kasi may nabubuong eksena sa isipan ni Thunder at sobrang na-excite siyang ipagawa yun kay Gideon. Gideon, talagang okay lang sa'yo kahit na anong gawin mo? Tandaan mong lalandiin mong lalaking ito. I mean, kaya mo bang magtiis at magpretend na type mo siya? Panigurong tanong ni Luke kay Gideon. Napatango si Gideon. Oo naman, boss. Kung hindi niyo alam, isa akong extra sa isang pelikula. Kayang-kaya kong umakting ng makatotohanan. Talentadong napili niyo. Huwag kayong mag-alala. Natawa naman si Thunder at napailing. Huwag kang mag-alala, Gideon. Babayaran ka namin dito. Malaki-laki rin ang kikitain mo kapag nagtagumpay tayo sa misyon natin. Kaya galingan mo. Opo, boss. Ako pa. Gagalingan ko palagi. So, anong plano natin? Pag-iiba naman ni Luke. Ang tawag sa mission natin ay Operation Seducing Mr. Bad Guy. Ang planong Operation Seducing Mr. Bad Guy ay agad na ginawa ng tatlo sa ospital ni Joaquin at Zinaya. Ngayon ay kasalukuyang inaabangan ng tatlo na lumabas si Kendricks Ford. Maghahapon na kung kaya't alam nilang out na ngayon ng doktor dahil ibinigay sa kanila ni Joaquin ang schedule ng lalaki. Pasilip-silip naman ang ginawa ni Gideon. Inaabangan ang paglabas ng mga empleyado sa loob, ngunit isang oras nang makalipas wala pa rin ang lalaki. Kaya bumalik na lang si Gideon sa kanilang kotse. Subalit na maglalakad na sana siya, ay agad niyang narinig sa kanyang earpiece ang boses ni Luke. Gideon, mag-ready ka na. Standby ka na dyan, parating ng target natin. Napahinto si Gideon at agad na naghanda sa misyon. Napalingon-lingon siya tila ba may hinahanap at nang makita niyang target ay agad siyang naglakad palapit dito. Inosente siyang naglakad na tila ba nandun siya sa isang set at umaacting. Sa sobrang pagmamadali ni Kendricks si kaga siya nitong nabangga or should she say, sinadya na talagang magpabangga sa lalaki. Natapilok ang kanang paa ni Gideon kunwari. Hahayaan na sana niyang ibagsak ang sarili sa sahig ngunit agad siyang hinila ng malakas ni Kendricks. Mahigpit din ang kapit niya sa mga braso ni Kendricks kaya napapikit si Gideon ng mariin. Hindi akalaing isang malaking tao ay medyo clumsy pala. Si Thunder at Luke naman ibiglang nanindigang balahibo nang makita ang scene na yun. Para silang nanonood ng isang BL series sa TV. Nagpakawala sila ng hindi maintindang mukha at napangiwi pa. Hindi naman siya ayaw nila sa isang bakla. Hindi lang talaga sila sanay na makakita ng dalawang lalaking nasa ganong estado o sitwasyon. Talagang sobrang naiilang sila. Nang magmulat ang mga mata ni Gideon, ay bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Kendricks. Wala mala siyang nakitang spark sa mga mata ng binata, bagkus ay wala itong pakialam sa nangyayari. Halos napakalayo ng ini-imagine niya sa nangyayari ngayon. Hindi ba't ang tipo ng doktor na ito ay malaki ang katawan? Hindi naman siya pagmamayabang. Ay pogi rin naman siya kaya nga palagi may offer sa kanya. Ang management na pinagtatrabahuhan niya. May offer nga siyang project na siya ang male lead, subalit tinurn down niya yun dahil mas gusto niyang nasa bar kaysa nasa showbiz. Hindi niya namalayan na tinulak pala siya ng doktor kaya kaagad niyang inanaw ang sarili niya upang makatayo subalit nag-acting siya na sumakit ang kanyang kanang paa. Okay ka lang? Pasensya na, nagmamadali kasi ako. Malamig na sabi ni Kendricks habang malayong tingin sa kanya. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki na kanya namang ipinagtataka talaga. O okay lang, mahinang sagot ni Gideon doon na tinapunan na siya ng tingin ng lalaki. Sige, aalis na ako. Sorry talaga. Paumanhin pa nito siya kaagad na naglakad, ngunit ilang hakbang lang ang nagawa ng lalaki na bigla niyang hinawakan ng puting sleeve nito. Mukhang doktor ka dito. Ayon sa uniform mo, mukhang hindi ako gaanong makalakad dahil natapilok ako kanina. Medyo namamagat na mumulan na rin ang aking paa. Maaari mo ba akong suriin? Tanong pa ni Gideon, ginagawang lahat upang maging close sila ng lalaki. Napasulyap si Kendricks sa paa ni Gideon sa katinignan ng lalaki na may malamig na ekspresyon. Pasensya na, pero isa akong psychiatrist dito at hindi ko trabaho yan. Huwag kang mag-alala, magtatawag na lang ako ng nurse para tulungan ka. Agad na nagtawag si Kendricks ng isang nurse kaya mabilis na lumapit to sa kanila. Agad na inalalayan si Gideon at pinaupo sa wheelchair.
Hindi naman makapaniwala si Gideon at walang nagawa kung hindi umupo sa wheelchair. Tangina, totoong bakla ba talaga to? Parang hindi naman, hindi nga niya makita ang pitik nito eh. Alam na alam niyang pitik ng mga homosexual dahil meron siya kaibigan at kapatid na ganun. Talagang malaki ang pagtatanong sa isipan ni Gideon. Parang may mali. Subalit tayo naman niya mapunta sa walang pag-acting niya. Aalis na sana si Kendrick subalit may naisip siyang idea. Wait, hinawakan ni Gideon ng kamay ng lalaki. Kinuyom niyang kamao sa kanginitian ng doktor. Napalingon ulit si Kendricks at nababagot siyang tinignan nito. Hindi niya alam kung nagpapakipot lang ang lalaki o hindi talaga siya type nito. Okay lang ba sa'yo na pwede ko makuha ang XYZ account mo? Huwag kang mag-isip ng masama. Gusto ko lang nakunin ito dahil baka lumala itong pilay ko sa paa at isa pa, gusto ko rin makilala at maging kaibigan na rin. Pwede ba? Tanong ni Gideon sa lalaki. Shit, ngayon niya lang ito ginawa sa tanang buhay niya. Ang mag-first move at lalaki pa. Talagang sobrang awkward para sa kanya ito. Napaawang ang labi ni Gideon na makitang ginawa ng doktor sa kanya. Iwinasiwas itong kanyang kamay na para bang pinandidirihan siya. Na para bang meron siyang nakakahawang sakit at ang mukha ng lalaki ay hindi talaga maipinta. Napakarahas ng pagkakawasiwas ng kamay niya kaya napunta pa yun sa ere. Pinakitaan siya ng blanco at mabangis na tingin ng lalaki. Ang mga mata nito'y puno ng pagkadisgusto sa kanya. Maya-may nagsalita ito. Hindi pwede. Pagkatapos na magsalita ay mabilis na tumalikod at nag-walk out sa harap niya. Napaawang ang labi ni Gideon dahil siya inasta sa kanya ng lalaki. Talagang hindi makapaniwala si Gideon sa nangyayari. Hindi ba siya sobrang nakaka-attract? Napalingon siya sa nurse na kasalukuyang kinakalabit siya. Sir, ipapasok na kita sa ospital. Ako na pong bahala sa inyo. Nagpapakit pang sabi ng nurse sa kanya. Sandaling kumunot ang noon ni Gideon at sinikita ng lalaki na ngayon ay naglalakad na palayo. Mukhang isa lang ang nasa isip niya. Hindi ito bakla. Sigurado siyang hindi ito bakla. Dahil kung bakla ito, kahit na hindi ka type nito ay talagang i-approach siya nito. Marami na siyang nakahalubilong mga bakla, ngunit alam na alam niya ang mga kilos nito. Ni isa hindi niya naamoy na baklang lalaking yun. Mukhang ang reaksyon ng doktor ay isang lalaking hinuhook up ng isang bakla at yun ay siya. Agad niyang pinindot ang earpiece sa kanyang tenga at nagsalita. Mukhang mali ang impormasyong nakuha ni Boss Joaquin. Sa tingin ko, hindi baklang doktor na yun. Mukhang straight pa nga itong tignan kaysa kay Boss Thunder. Ano? Dinig niyang sigaw ni Thunder sa kabilang linya. Sina Thunder at Luke naman na nakapwesto sa malayo nakatingin kay Gideon. Nakasalukuyang nakakunot ang noo habang nakaupo sa isang wheelchair. Nang marinig ng dalawang sinabi ni Gideon ay mas nalaki ang mga mata nila. Kitang-kita nila kung paano tingnan ni Kendrick si Gideon at kung paano umusbong ang nakakadiri nitong tingin sa lalaki. Sundan natin ang lalaking yun. Nagmamadaling sabi ni Thunder kung kaya't mabilis naman ang kilos nila upang sundan ng doktor. Ngunit hindi pa nga sila nakakalayo ay agad na napaawang ang labi nilang dalawa. Hindi sila makapaniwalang na mahabang coat na suot-suot nito ay kaganitong hinubat tinapon sa basurahan. Pinagpagan pa ng doktor ang damit sa kanapangiw at nagmamadaling pumasok sa panlalaking banyo. Sundan mong lalaking yun. Dali, bulong ni Thunder. Kaya hindi naman nagaksaya pa ng oras si Luke. Nagmamadali siyang pumasok din sa banyo. Nang makapasok si Luke sa loob ay nakita niyang lalaki na sa harapan ng salamin. Binuksan ng faucet at nagpanik na hinugasan ng kamay nitong hinawakan ni Gideon kanina. Dahan-dahan ang kilos niya saktong ihingihin na rin siya kaya kagad siyang pumunta sa inidoro. Hindi mo lang siya napansin ng doktor dahil nakafocus to sa pagsasabon sa kamay. Paulit-ulit na hinugasan ni Kendricks ang kamay nito na para bang meron isang nakakahawang bakterya ang dumapos sa kamay ng lalaki. Shit, nakakadiri naman ng baklang yun. I hate gays. Bulong ito sa sarili at paulit-ulit na nagbura. Nang marinig ni Luke ang sinabi ni Kendricks ay napaawang kanyang bibig. Saka nanlalaki ang mga mata. Nang matapos siya sa pag-ihi, ay mabilis siyang umalis sa loob ng banyo na hindi man lang nagugas ng kamay. Nakakadiri man, ngunit hindi siya papayag na makita ng lalaking ito o mapansin man lang na nandun siya. Mahirap na't baka maghinala pa to. Nang makalabas siya sa CR, nakahinga siya ng maluwag nang may makitang maliit na faucet sa gilid ng CR. Agad siyang naghugas at pinuntahan ng kotse kung nasaan nandoon sa loob si Thunder at Gideon. Naghihintay sa kanya. Shit, hindi kayo maniniwala sa narinig ko kanina. Sina Gideon at Thunder naghihintay sa sasabihin ni Luke habang seryoso nakatingin sa lalaki. Ano? Sabi na tanong ng dalawa. Shit, alam niyo ba kung ano nakita ko? Matapos ng ibasurang coat niya, pumasok si Kendrick sa banyo para hugasan at magsabon ng kamay. Paulit-ulit niya itong ginagawa na para bang dinapuan to ng bakterya o nakakahawang sakit. Alam niyo pa kung anong sinabi niya sa sarili? Nagmura ng paulit-ulit at sinabi ng doktor na yun
Na nakakadiri daw ang mga bakla at hate na hate niya to. Ano sa tingin yung ibig sabihin nun? Tanong ni Luke sa dalawang lalaki na nakikinig sa kanya. Mga boss, sabi ko naman sa inyo hindi baklang lalaking yun. Alam kong galawan ng mga bakla dahil misang nakakasama ko sila sa inuman. Saad naman ni Gideon. Kaya napatango si Luke. Kahit naman siguro hindi ka type ng doktor na yon. Kung bakla nga to, hindi to mag-aasta ng ganito. Seryosong sabi ni Thunder. Meaning, hindi bakla ang lalaking yun. Sigaw nila sa isa't isa. Napasuntok si Luke sa ere nang may ma-realize. Shit, hindi na natin susundan pang lalaking yun. Halatang-halata man naman na hindi yun bakla. Talagang kitang-kita natin kung paano nito kamuhian na pandirya si Gideon, may boy natin kanina. Mission accomplished na ba tayo mga boss? Hindi pa naman umiinit ang puwet ko. Pagmamayabang ni Gideon sa mga amo. Mission accomplished na nga, subalit kailangan pa rin nating makausap si Kuya Kit about dito at kailangan kong isama kayo. Sumama ka rin, Thunder, sabi ni Luke kay napatangong kaibigan bilang pagsang-ayon. Sa mansyon ni Joaquin at Zinaya, ang tatlong lalaki pa rin naghihintay kay Kit Joaquin, na ngayon ni kanina pa nasa office nito at may kausap. Halos magti-30 minutes na rin silang naghintay. Sa lalaki na makita nila si Kit Joaquin na hinihila sa kapatid. Shit kuya, marami akong ibabalita sa'yo. Napataas ng kilay si Joaquin na makitang kapatid niyang lumapit sa kanya. Kasama ka rin ba sa plano? Ang alam ko si Luke ang inutusan ko at hindi ikaw. Napakamot ng ulo si Luke, agad na hinila ng excited na kaibigan at pinaupos tabi ni Gideon. Let me explain, Kuya Kit. Napalingon naman si Joaquin kay Luke ng seryoso. Tama, kailangan ko ng paliwanag. Bakit tatlo na kayo nandito? Kasama niyo rin ba yung isa? Tumango si Luke. Oo, Kuya Kit. Isa sa bouncer ng club si Gideon. Magandang umaga po, Mr. Anderson. Magalang nawikan ni Gideon at napaiwas ang tingin. Nang maka-eye-to-eye contact niyang lalaki. Talagang sobrang lamig ng mga tinginan nito. Napamura ng mahina si Gideon, ngayon lang siya kinabahan sa tanang buhay niya. Nakakatakot nga talagang aura ng isang Kit Joaquin Anderson. Marahan niyang sinikong kanyang amo para magsalita at magpaliwanag. Hindi pa rin kasi inaalis ang tingin ng lalaki sa kanya. Napakabangis ang tingin nito, tagos sa mga buto niya. Pasensya ka na, Kuya Kit, pero hindi ko kasi kaya ng ipinapagawa mo sa akin. I mean, ang landiin ng isang homosexual ay hindi ko naman talaga forte. Alam mo sa babae lang ako magaling, kaya kinuha ko si Gideon para tulungan ako sa plano natin. Si Gideon ay may kapatid na homosexual din at kaya nitong matukoy sa isang tinginan lang. Ugalaw kung homosexual bang kasama niya o hindi. As of Thunder naman, nahuli niya kami ni Gideon na nagpaplano kaya tumulong na rin siya sa amin. Subalit huwag kang mag-alala, Kuya Kit. Hindi naman nakita ni Kendricks Ford si Thunder. Si Gideon lang ang nakita nito. At naging matagumpay ang mission namin kanina. Malaki rin ang ambag ni Thunder dito dahil siya ang nakaisip ng plano. Mahabang paliwanag ni Luke, kaya napatingin si Kit sa kapatid na si Thunder. Napangisin na lang si Joaquin at dahan-dahang napatango. Sige, I understand. Ngunit nawala kaagad ang ngisi ni Joaquin nang maalala si Kendricks Ford. Ang kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na aura. Seryoso na patingin siya sa tatlo at nagtatanong sa mga to. So, kamustang naging plano nyo? Ano ang reaksyon ng lalaking yun kay Gideon?